Good day mga ka-idol! Update tayo sa Doubleheader Friday ng inyong PBA na kung saan sa first game nga naglaban sa quarterfinal matchup ang Rain or Shine Elasto Painters kontra sa San Miguel Bearmen sa score na 127-122 nanalo ang SMB at official na nga po siya lang makakapasok sa semi-finals. Samantala, ang Rain or Shine Elasto Painters ay official na ring eliminated. Sa larong ito, naging best player of the game ay si Jericho Cruz na kung saan kumana ng 20 big points, 1 rebounds at 1 assist para pangunahan ang SMB. Samantalang sinuportahan naman ito ng kanilang import na si Benny Boatwright na kumana ng 41 big points. At syempre sumuporta din si Junmar Pajaro ng 13 big points at Terence Romeo ng 15 big points. 6 na players ng SMB ang nasa double figure. Samantala, sa second game naman, naglaro ang Northport Batang Pier kontra sa Barangay Ginebra San Miguel. Sa score na 106-93 ay nanalo nga ang Barangay Ginebra San Miguel at opisyal na rin silang makapasok sa semi-finals. Samantala, ang Northport naman ay opisyal na rin eliminated. Sa larong ito ay naging best player of the game ay si Jamie Malonzo na kumana ng 21 big points, 7 big rebounds at 2 assists para pangunahan ang Barangay Ginebra San Miguel sa kanilang laban kontra sa Northport Batang Pier. At 4 na player ng Barangay Ginebra ang nasa double figure. Ito ay sina Tony Bishop, Christian Stan Harlinger, Maverick Ahanmisi at Jamie Malonzo. Kaya naman inaasahan sa semi-final matchup ng Barangay Ginebra San Miguel ay makakatapat nila ang SMB. Samantala, matapos nga ma-eliminate ng maaga ang Tropang Giga, ayon nga sa ating insider, papasukin daw ngayon ng Tropang Giga ang mga posibleng trade negotiation na posibleng magpalakas sa kanilang lineup. Matatandaan nyo, si Roosevelt Adams ay noong 2019 pumasok sa PBA pero ngayon saan na ba ito? Ayon nga sa ating insider, isa ito sa tatargetin ng Tropang Giga na player para makadagdag sa kanilang lineup na kung saan nakukulangan nga sila ngayon sa wingman position dahil sa pagkawala ni Mikey Williams. Matatandaan, huling naglaro si Roosevelt Adams noong 2022 sa Terra Permagit at simula noon ay lumipat na sa Japan at huling naglaro sa koponan ng Yamagata Buay Rams na kung saan ay nasa Division 2 ito ng Japanese B-League. Kaya naman ito kinukuha ng Tropang Giga dahil sa height nitong 6'5", isa itong high flyer at the same time po pwedeng pagkuhanan nila ng puntos na makakatulong sa kanilang mga sniper na katulad ni RR Pogoy. Kaya naman ayon sa ating insider, isang 3-team trade ang gaganapin ng Tropang Giga kung magkakasundo ang Tropang Giga at ang Terra Permagip. Ang tanong lang dito, papayagan ba ito ng SMC management na makukuha or kukuha ang Tropang Giga sa kanilang farm team? Alam naman natin na ang Tropang Giga, ang farm team ay ang Blackwater Bossing. At take note hindi lang si Roosevelt Adams ang kukunin ng Tropang Giga, including na sa inaasinta ngayon ng Tropang Giga ang guard ng Terra Permagip na si Wami Chungson na isa sa mga leading scorer ng nasabing kupunan na Terra Permagip. Inaasahan dahil sa na meron niyang iniindang injury, si Jason Dablor Castro ay naghahanap ngayon ang Tropang Giga ng isang guard na posibleng mag-aangkor sa kanilang opensa at depensa at magiging leader someday ng Tropang Giga dahil sa nagkakaedad na rin si Jason Castro. At nakikita nga nila, especially ni Coach Satriez, ang potensyal na maging leader si Wami Chongson ng Tropang Giga. Kaya naman, it's a win-win situation sa Tropang Giga kung makukuha nila si Roosevelt Adams at Wami Chongson. Ang tanong, sinong mga players ang posibleng pakawalan ng Tropang Giga para matuloy ang nasabing negotiation? Pwede ba nilang ibigay ang kanilang future picks or mga bench players para maging patas ang nasabing negotiation
ng Tropang Giga at matuloy ito. Kaya kaabang-abang ang negotiation ngayon ng Tropang Giga sa Terra Firma Jeep kung matutuloy. Ano sa tingin nyo, dapat ba itong ituloy at payagan ng SMC Management? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ronald Bersobidad, Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon family. At siyempre kay John David Gulapa at kay Sir Julius Roche, marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, paki-like, paki-follow, paki-share, ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.